What's up, what's up? So ngayon, tuturo ko lang kung paano yung pinaka-simple na mate formula. So, ready ka na ba? Let's go! Yan, so dito tayo sa GBP. Yan, try natin GBP. Tanggalin ko lang mga drawings. Tapos, ayan, sige. Punta tayo sa 1 hour na lang. 1 hour time frame. Tapos, April 2024. Yan, so 1 hour time frame, sabihin, isang candlestick is equal to 1 hour. Alright? O nga pala, medyo chart reading na to. So, if kailangan mo malaman kung ano yung mga pips, ano yung mga candlesticks, yan, punta ka lang dito sa YouTube video na to, yung Forex Trading for Beginners. Alright. So, una, ayusin lang natin kung paano may mate formula. Yung M is for market direction. Diba? Sa market direction tayo. Market direction or market structure. Okay, so una, syempre, alamin dapat natin kung ano yung direction ng market, kung pababa siya, or pataas, or nagre-ranging. Okay, ang pinakayaw natin ng market direction ay yung tinatawag na choppy. Pataas, biglang di mo alam kung pataas pa siya o pababa. Okay, so kung di mo malaman kung pataas siya pababa, most likely choppy yun. Okay, pag naman sa ranging market, hindi natin yan i-trade. Okay, kasi for example, mag-buy tayo dito, ayan, problema, hindi siya umangat na ganun kasi nagre-range nga siya. Okay, so ibang strategy yan kapag nagre-range naman. Alright, so ayan, market direction is yung letter M. Next naman is yung area of alignment. Check lang natin. Area of alignment. Ayan. So yun yung letter A. Ibig sabihin, ang next na tanong, sige, alam ko na pataas, alam ko na pababa. So ibig sabihin ba kung pataas, magbabay agad ako? Pag pababa, mag-sell agad ako? So ang sagot dyan, syempre hindi. Pag nalaman mo yung market direction, kapag nakita mo pataas, you will buy. Okay, look for buy opportunities. Okay? Pag nakita mo pababa, you will look for sell opportunities. Okay? So, ang goal natin is buy low, sell high. So, para natin gagawin yon, magbabay tayo sa mga area of alignment, which is yung mga supports and resistance. Okay? So, ano ba yung supports and resistance? So, for example, ito lang, ganyan ang kadali. Okay? So, sa ranging market, anong resistance? Ayan. Ibig sabihin yung ceiling price. Support, ayan. Ibig sabihin yung floor price. Parang bola lang yan, di ba? Ayan. Tapos naman, kapag naman sa ranging market, which is yung gusto nga natin, di ba? Pinipindot ko. Okay. Gusto natin is, kung pataas, ayan. So, anong tawag dito? Resistance na naging support kasi nag-break na siya. Okay, ngayon support na siya. Ngayon, dyan tayo maghahanap ng pasok. Okay, so dyan tayo maghahanap ng buying opportunities dito sa area na yan. Okay, kapag naman sa pababa, ayan, dito tayo maghahanap banda ng mga selling opportunities. Okay? So, dyan sa area of alignment. So, pag-usapan muna natin ngayon ay support and resistance. So, maraming pwedeng gamitin na area of alignment, pwedeng mga trend line, pwedeng mga EMAs, and marami pa. Okay? So, ngayon, area of alignment and support resistance muna tayo. And then, ang timing is, sabi nila, ako, pang trade ako, hindi ko kailangan ng candlestick confirmation. Pang newbie yan. Hindi ako ganyan. So, totoo naman, pang newbie talaga siya. Kasi usually, uh, ang timing or candlestick confirmation, yan, candlestick confirmation, okay, ay ginagamit siya kasi hindi pa tayo ganun kagaling maglagay ng mga area of alignment. Okay? So, syempre, for example, ito yung area of alignment natin. Nagsimula pa lang tayo, di natin alam. Syempre, kunyari, ito yung area. So, for example lang is, ito yung area of alignment mo. For example, ito. Ayan. Hindi ka pa marunong masyado sa price action. Tapos, ito yung nakita mo na dito nag-bounce, 'di ba? Dito nag-bounce, dito siya. Tapos hindi mo na isip na pwede pala siya mag-false breakout. So ang gagawin mo is papasok ka dito. Okay, nang walang candlestick confirmation. Ayan, so pumasok ka diyan, tapos nakita mo na ayan, bumaba pa siya. So kung ganito yung ano mo, stop loss mo just below this, ayan, na SL ka na agad.
Kaya kapag bago, very important talaga na meron munang candlestick confirmation para meron kang extra confluence or extra confirmation. Okay? So again, if matagal ka na, um, ako minsan or madalas hindi na ako naghihintay ng candlestick confirmation. Pero again, pag bago ka, hanapin mo yung mga candlestick confirmation, picture na lang ng mga bearish engulfing, bullish engulfing. And meron tayong mga shooting star, tsaka hammer. Tapos meron tayong morning star, tsaka evening star. Ayan. So yung mga pictures na yan, check mo na, double check mo na lang. Yan yung mga gagamitin mo as candlestick confirmations. And ayan, balik tayo dito. Next is yung exit. Siyempre, very important na yung exit natin. Ang minsan tinuturo kapag simula ka pa lang, fix SL, fix TP. Okay? Either 20 pips, 15 pips, minimum na yung mga 20 pips siguro, 15 pips na SL and TP. 1:1 muna kapag bago ka pa lang. Ayaw natin mangyari is bago ka pa lang tapos naghahabol ka na agad ng mga home run ng mga trades. Okay? So, 1:1 muna. Tapos, as you progress, nakikita mo naging profitable ka na, pwede mo gawin 1:1.5, pwede mo gawin 1:2, diba? Then, nakikita mo yung mga trades mo. For example, yung trades mo, ito siya, no? Yari, 1:1 ka. Yari lang 1:1. Tapos, nakita mo na nag-buy ka dito. Tapos, gumanyan siya. Then, pwede kang mag-adjust ng konti. Nakita mo na maganda pala yung ano mo, yung placement mo. After ilang trades so hindi unang trade pa lang nakita mo maganda placement, pwede kang maganda ng konti, tapos angat ka ng konti. Ayan. Para meron ka at least 1:2, mga ganyan. So, unti-unti yan. Syempre, huwag natin madiliin. Worst case na mangyari is, minadali mo, nag 1:5 ka, nagsunod-sunod yung mga talo. Okay? Tapos magkukit ka na sa Forex. Yun yung ayaw natin mangyari. Okay? So, yan. 1:1 lang muna. Okay? 1:1. Okay. Sa 1 hour, I think di mag-work dito yung ano, no? Check natin. Ayan. I think di mag-work yung 15 dito. Sa mas lower time frame siya. So, siguro nasa 30 tayo, no? Gawin natin 30. 30:30. Pwede natin i-try yan. Okay? Sige. So, try natin maghanap ng trade. Okay? So, syempre, unang titingnan natin is ano ba nangyayari. So, ito, katulad nito. Magti-trade ba tayo dyan? Hindi. Kasi nagre-range siya. Okay? So, ano pa yung implication na nagre-range siya? Yung EMA, hindi ko ata nasabi yung EMA. So, meron tayong EMA. Punta ka lang dito sa indicators. Tapos, lagay mo EMA. Diba? Sige, ulitin ko lang EMA. Moving average exponential. Pinutin mo. Tapos, makikita mo sa gilid, nakalagay 9. Papalitan mo lang yan ng 200. Okay? Tapos, ako, ginagawa ko yan na color, syempre color blue tayo. Tapos, medyo mas makapal. Yan, dito. Pili ka lang dyan sa dalawa. And then, yun na yun. Okay, so tanggalin ko ng isa. Ayan. So, ayan na yun, lalabas. So, ang gusto natin mangyari is yung mga, gusto natin i-trade yung mga ganyan. Ayan. Yung mga nakita natin na hindi talaga siya lumalagpas or hindi niya basta-basta nilalagpasan lang yung EMA. Kasi ito, tignan mo, ilang beses lang niyang binaliwala yung EMA. So, ranging yan. So, again, ang gusto natin is nire-respect niya. Okay, downtrend, uptrend. Okay, ito may pagka-downtrend. Ito may pagka-downtrend. Ito may pagka-uptrend. Okay, so again, kapag nasa taas yung price, nasa baba yung EMA, uptrend. Pag nasa baba yung price, nasa taas yung EMA, downtrend. Alright? Sige. Push natin yan, push natin. So, makitrade na ba tayo? Hindi pa. Hintay pa tayo ng magandang market condition. Okay? So, yung mga jargons ng Forex, huwag nyo napansinin masyado. Okay lang, hindi nyo naintindihan masyado. Basta mag market condition is, ayun, uptrend ba, downtrend, ayan, mga ganyan. Market direction, di ba? Palupitan lang ng vocabulary para mas mukhang matalino. Hindi, joke lang. So, again, ganun lang din. Ayan, so, again, dito, okay na sana to, no? Kaya lang, tingnan mo, hindi pa rin yan nire-respect, kaya hindi pa rin tayo papasok. Okay? So, pwede natin lagay muna yung mga ating mga, ayan, yung mga ating area of alignment. Okay, ayan. So, paano ka ba maghanap ng area of alignment? Again, area of alignment is yung mga bounds, no? So, medyo naging na tayo. Medyo sobrang basic na tong video na to. Ayan, yung mga bounds. Ayan. Ito, tawag ito false breakout. Pero pag tignan mo, di ba, mag-bounce pa rin talaga. Okay, bounce, bounce, bounce. Okay, bounce. Ayan. Kung saan nagbabounce yung price, mostly, ayan yung support and resistance natin. Okay?
So, pwede ka magawa ng mga mini support resistance, depende na sa iyo yun. Pero I suggest kapag hindi ka pa masyadong experience, ayan, I suggest na hindi muna. Okay, so make sure mo muna. Kasi, itong mga mini, try nga natin, check natin na kung yung mga minor support resistance, check natin kung i-respect talaga siya. Ayan, check natin kung may ano. Ayan, so for example, ito, meron tayong maganda na hammer. Okay, hammer na candle. Okay. So nakita mo na-respect talaga, no? Okay. So ang gagawin lang natin is, ayan, magbabay tayo dito. Kung meron kang mga, ayan, kung meron kang mga demo content, trade natin yan or backtesting lang muna tayo. Pwedeng dito. Okay. So, base natin sa structure muna, no? Pwedeng dito or pwedeng dito. Ayan. Okay. So kung bago ka, pwede muna just below the resistance level. Okay, so yun muna pag-usapan sa video na to. Huwag muna tayo mag-fix SL tsaka TP. So just below the support or resistance, just below the support level and above the resistance level. Okay, so dito in this case, below um, the support level. Okay, so try natin na, meron dito. Ayan, try natin iangat pa to. Ayan, so try natin 1:2. Kaya ba 2.5 to? Ayan, kaya. Okay, 1:2.5 tayo. Okay. Ayan, so na-respect. Ayan. So, ayun, ano tayo? TP tayo, no? Meron tayong 2.5. Okay, so ganyan lang kasimple. Nakita mo lang na maganda. Ayan, gumawa siya ng high. Ito, tawag dito high. Nag-pullback siya. 'Di ba? Tapos binrake niya tong resistance level na to. Nag-pullback siya. Then yan. Yun yung mga magandang mga i-trade natin. Alright? Okay, so kung titingnan nyo, ilang beses ni-respect tong level na to. So ito, ni-respect pa rin niya. Tapos bumili lang siya dito. Tapos ayun na siya. Okay. So hanap pa tayo. Try pa natin maghanap. Okay. So check natin kung anong mangyayari. So dito, okay ba mag-buy? Okay. So yung iba kasi nagbabuy dyan. Pero ako kasi, kapag malapit siya sa major resistance level, which is yan, ang pangit ng price mo. So yun lang yung price mo. Ayan, di ba? So 1:1 lang. So kaya ang gusto natin mangyari is mas maganda yung reward kaysa sa risk. Okay, lalo ang lakas na itong resistance level na ito. So, yung iba kasi nagpe-predict, ilang beses na yun na-touch. Ano na yan? Lalagpas na yan. Kaya, pasok ako dito tapos dire-diretso na siya. Ayan. May mga ganun pe-predict. So, ang kailangan natin is mag-react, hindi mag-predict. Alright? Sige. Pero again, pwede naman talaga ito tumaas. Pero syempre, doon tayo maglaro sa probability natin. Ayan. So, check natin. Ayan, umangat. Check na natin. Okay. So, hintay tayo ng pullback sa resistance area na naging support area na. Okay, so hindi na siya nag-pullback. So, coach, sayang naman, hindi siya nag-pullback. Sana pumasok na tayo dito. Again, hindi natin malalaman yun unless nangyari na. 'Di ba? So, maganda is stay tayo doon sa strategy natin. Kung hindi no, tamaan yung ano natin, yung trading plan natin, yung setup natin, wag natin pipilitin. Okay? Ito pa isang example. Ayan, nakita natin na may level, may resistance level dito. Tapos nakita natin na nag-uptrend talaga ito, no? Sobrang uptrend siya. Then nakita natin na nagkaroon ng break, and then nagkaroon ng retest, and then nakita natin na merong, anong tawag sa candlestick na yan? May hammer tayo na malupit dyan. Ayan. So, pwede maglagay dito. Tapos, ang ating target ay dito banda. Ayan. So, 1:2, 2.5. Okay. So, forward lang. And then, ayan, na-hit ang ating TP. So, ganun lang. Make sure nyo lang again na trending yung market. And then, make sure nyo na makapag-practice kayo. Maglagay ng mga key levels nyo, yung mga area of alignment nyo. And then, hintay lang tayo lagi ng mga candlestick confirmation. And then, make sure natin na maganda ang placement natin ng SLNTP.